May katapusan ba to? Walang katapusan. So meaning, hindi wala rin katapusan ito. Yes. O tatapusin ka nito. Yes. Tama? Yes. Alam niyo, nung nag-seminar ako, ano lang parang sabi lang sa akin ni Doc Ed, gana natin ng konti yung common sense. Kung meron tayong unlimited expenses, ibig sabihin, walang katapusang paggastos, bakit wala tayong paraan doon sa kita na wala ring yung tuloy-tuloy? Kung meron tayong tuloy-tuloy na gastos, dapat may tuloy-tuloy din tayong nakita. Tama ba? Yes. Pag tayo nag-stop ng trabaho, tuloy-tuloy pa rin ba to? Yes, tuloy-tuloy pa rin. Yes. Nakita niyo yung mga tambay, kakain pa rin yan eh. Tama ba? Tama. Tama. Wala naman kayo nakitang tambay na hindi naman kumain at nabubuhay ng maayos. Wala. Pag nagkasakit, gagamutin. Tama? Yes. So meaning, dire-diretso po ito. Pero pag nag-stop ka magtrabaho, dire-diretso rin ba to? No. Hindi na. Dire-diretso to? Hindi. So dapat makita natin, hindi natin natutunan sa school, yung magkaroon tayo ng unlimited na ganito, na pag nag-stop tayo, dire-diretso to, para dire-diretso na susuplayan to. Tama mali? Yun yung sikreto kung bakit yung mga yayaman, lalong Mayaman. because yung mga mahihirap ang natutunan natin, pag nag-stop mag-work, mag-stop yung income. Hindi natin natutunan, pag nag-stop yung trabaho, yung income, dire-diretso pa din. Bigyan ko ng sample. Lusutan, kilala nyo? Yes. Kilala nyo? Yes. Close kayo? No. Pero kilala nyo? Mga Pinay ganyan no? Maraming kakilala, hindi naman close. Oh, mayaman hindi. Mayaman. Pag nag-stop siya magtrabaho, mag-stop ang income, No. dire-diretso pa rin ang... Kita. Bakit siya bigyan? Kasi natutunan niya yun. Henry C. Gokongwei. Meron, tuloy-tuloy ang kita? Yes. Sino ba? Henry C. Lusutan Gokongwei. Tama pa, parang kasasabi ko lang po. Naloloko ko lang yung sarili ko. Most sila mga businessman, okay, tawag dito, Manny Villar. Nag-stop magtrabaho, dire-diretso kita? Yes. Dire-diretso ang kita, dire-diretso ang magyaman. Tama ba? Yes. Yung ordinaryong Juan de la Cruz. Umulan ng malakas. Bumaha ng lagpas 30 tao. Makakapasok hindi? Hindi. Stop ang trabaho, stop din ang... Kita. Pero tuloy-tuloy ang... Nagigets po? Yes. Mostly sa atin, naturuan tayo paano mahirapan. Hindi natin tinuruan yung sarili natin o hindi natin natutunan paano kumita ng unlimited income. Gusto niyo ba matutunan yon? Yes. Sure ba kayo? Yes. For the past how many years, ang good news po sa akin at my young age, natutunan ko po siya. Siguro mga age ko 19 years old, nung time na yon, nung ma-expose po ako kung paano kumita ng malalaki talaga. Edad ko nun, hiningan ako, parang iba talaga pag busog. Hindi na ako yung pichi-pichi, lumipit dito. 19 years old ako nun. Ang edad ko ngayon is 37 na po ako. Peso. Yan. So, ilang taon nang nakakalipas? 20? Grabe naman. Ilan? 18. Ha? 18 years ago, tama ba? 18 years ago, na-discover ko kung paano kumita ng kahit tumitigil ka, yung income mo dire-diretso pa din. At gusto nyo bang makita yon? Yes. Okay, ganito lang kasimple. Sa school, may tinuturo sa atin na mga bagay-bagay na nahihirapan tayo. Tinrain kasi tayo sa school ng ganito. Gusto nyo makita kung paano tayo tinrain sa school? Yes. Okay, ilang oras magpapasok sa school? Ilang oras tayo nag-aaral? 8 hours. Yan. Tama ba? 8 hours? School. 8 hours. School. Yan. Yan. Tapos, kailangan pupasok na with you. Kailangan ba naka-uniform? Yes. Yes. Yan. Tapos, kailangan merong Necktie. yan, ID. Tama ba? Tapos, kailangan susunod sa teacher. Ang basic po, di ba? Yan. So, ito yung training and practice natin sa loob ng school. Paglabas natin, maghahanap tayo ng trabaho, dahil train tayo sa ganito, ilang oras magtrabaho? Yan. Tama ba? May uniform wala? Meron. Ay, meron. Check. Tama ba?
pink na ballpen. Next, kailangan may ID. Yes. At kailangan susunod sa Boss. Perfect. Parehas. Ito yung reason kung bakit tayo nahihirapan. Bakit pag pinag-usapan natin yung business, nahihirapan i-absorb ng isang nag-iimpleyado yung business kasi hindi naman tayo tinrain. Maging negosyante. Tama. Bakit malakas ang loob ng tao mag-apply ng trabaho kaysa magtayo ng business? Kasi hindi ka tinrain. For how many years ito yung training natin? May something po ba na na-realize? Yes. Sabi nung isa, wala pinakita ko isang magulang, kaya yung anak ko, hindi ko na makakasukin bukas. Hindi ganon, ha? Hindi ganon ang ibig kong sabihin, ha? Magulang ka, pinag-drop yung anak, eh, no? Huwag ka na mag-aral. Sayang baon. Ay, baon! Okay, now, isang basic na realization yon. Para mas ma-realize natin na yung empleyado, hingal ako. Hingal talaga ako magbusog. Bakit ba kumain ako? Dapat mamaya na ano? Empleyado. Tsaka business. Yan, okay. Empleyado tsaka business para mas makita nyo. Hindi tinrain tayo para maging empleyado. Hindi tayo tinrain maging businessman. Tama ba? Yes. Pansinin niyo po yan, mula elementary, high school, and college, ang practice natin paano maging. Tapos isang araw, may darating sa'yo, aalokay ka. Gusto mo bang mag-start ng isang business? Ang sasabihin ng iba, karamihan sa atin ang sagot, di ba yung iba nahihirapan kayo? Sabi, ang hirap pag-invite. Sabi ng iba, kasi kaya kayo nahihirapan ma-invite, hindi kayo dapat ma-prostrate, dapat magkaroon kayo ng tinatawag na understanding. Kaya tayo napuprostrate simply because hindi natin nauunawaan yung isang bagay. Bakit mahirap mag-invite? Kaya po ako tumagal sa ganitong business because naiintindihan ko yung dalawang uri ng tao. Nahihirapan tayo imbitahin nito simply because hindi sila ganito. Tama ba? Yes. Ang nakasanayan ng tao, ang nakasanayan natin, kailangan mo magtrabaho tapos tatanggap ka ng A15. Kailangan mo magtrabaho para tumanggap ka ng katapusan. Na-practice na po natin yan for how many years? Tama ba? A15, katapusan. A15, katapusan. Tama po ba? Yes. 1 year mo na siyang ginagawa. Tama po ba? May nababago ba? Wala. 5 years. May nababago ba? Wala. 10. May nababago? 15 years. May nababago? Wala. Ako, tigpansin nyo. Hindi nyo talaga napansin. Pansinin nyo dyan yung... Tama? Tama. Okay. Paikot-ikot lang yan. Paikot-ikot hanggang sa nakakasanayan na ng katawan mo. Nakakasanayan na siya. Bakit natin nakakasanayan? Kasi yung nakita ko sa paligid ko, ito. Yung nanay-tatay ko, ito. Yung kuya-ati ko, ito. Kapitbahay ko, ito. Tsahin ko, ito. Tama po ba? Tapos yung mag-aalok sa'yo ng business. Ano mangyari sa'yo? Matatakot ka talaga. Yes. Tapos ang sasabihin ng mga paligid mo, naku, mahirap mag-business ngayon, malulugi. Tama ba? Yes. Tapos babalik kayo sa amin, naku Chris, ayoko mag-negosyo, baka malugi. Ang sasabihin ko, lugi talaga. Bakit? Hindi pa tayo nag-uumpisa, lugi na ang usapan. Yes. Nakakita ka na po ba ng businessman ang pinag-usapan lugi? Alam mo kung mag-negosyo tayo, bakit? Ang maganda rito, lugi. Power. Walang ganon. Tama ba? Pag businessman, ang pinag-uusapan, potential. Tama ba? Pag sinabi, potential, hindi sigurado pa. Ibig sabihin, tignan ko kung kakayanin ko o hindi. Titignan mo, i-scan mo muna. Sa business, ang potential income, sabi sa'yo dito, 32,000 pesos per day. Ay, grabe, ang laki. Tama ba? Ang palagpakan, normal. Tama ba? Eto, papalagpag ko hindi. Ano sabihin nito? Ang bihira, 32,000 pesos per day. Magkano pa minimum ngayon? Ano na? 491. Parang iba yung 500, shortcut! 500 versus 32,000 pesos per day. Normal. Ang layo ng diferensya. Tama mali? Tama. Saan ka makakakita ng trabaho magpapasahod sa'yo ng 32,000 pesos per day?
Pwede per month. Pero per day, Diyos ko Lord, almost 1 million per month yan. Para mas makita nyo po, para mas ma-identify nyo, para mas ma-feel nyo. May nakalagay kunyari dyan sa labas. SM Purview. Alam niyo yung SM Purview? Yes. Ay, Diyos ko, salamat naman. Kasi, mamaya may nagtataka na SM. SM Purview. May nakalagay. Immediately hiring. Alam ko ka, customer service. 10,000 pesos per month. Magkano ba customer service ngayon? 15,000 pesos per month. Ano? Maraming mag-apply? Konti? Marami. Sobrang dami. Yes. Agawan. Yes. Kapapaunahan. Yes. Gagawin ng lahat, makuha lang ang trabaho na yan. Yes. Isa naman, 1 million naman. Customer service. Per month. May pipila wala? Wala. Sabi, lakas mag-trip niya, no? Trip yan. Tama mali? Tama. Because hindi tayo na-train sa malaki. Na-train tayo sa Yes. Tama? Bahay, kubo, kahit munti. Tama ba? 1 little, 2 little, 3. Ang bihirang buhay ko. Puro maliit. Tama ba? Yes. O, pinag-drawing yung bata. Bata, drawing bahay. O, bahay. Tama ba? Tama ba? May ganyan. O, may ganyan ba? O, tama ba? O, tama ba? May ganyan. O, ano ang itsura? Why? Ha? Ano na? May? Ha? Wow, very good! Isang picture ng kahirapan. Yes or no? Yes. That's why, hindi tayo na-train sa malaki. Kaya ito, pinag-aagawan. Ito, ay, trip-trip yan. Scam yan, scam. Kausapin mo si Lusutan, si Henry C, si Kokong Wei, 1 million naman, papasinin ka? Dead maka sa CP sa akin. Kung mag-uusap tayo sa 1 million naman, kausapin mo yung sekretary. Baka sekretary ang pumansin sa'yo, hindi si Lusutan. Why? Because they train sila sa malalaki. Hanggat hindi natin train or hindi ka na-expose sa malalaki, hindi ka kinita na malaki. Tama. That's why, expected namin, yung umakit ang orientation namin, ini-expect namin, talagang nahihirapan mag-absorb. Because trained sa maliit, hindi trained sa maliit. Tama? Yes. Yan, ha? Naniyata rin ako. Okay, pagbalik tayo dito sa tawag dito, sa 15 ano to? 15:30. Yan, para magkaroon tayo ng realization. 15:30. Gusto ko to eh. 15:30. Walang katapusan, tama ba? Paulit-ulit. Para daw yan rat race. Alam niyo rat race? Yes. Yung wheel, tapos may daga. Tapos tatakbo yung daga, iikot yung wheel. Pag binilisan yung takbo, bibilis yung ikot. Makakalis hindi. Times 10 yung bilis. Makakalis hindi. Parang ganun din. Tama ba? Kahit anong sipag mo, hindi ka nakakalis, walang nagbabago. It's the same. Nung makita ko po yan sa seminar, sabi ko talaga, sabi lang naramdaman ko, sabi ko kailangan ko magtagal sa nangyayari dito kasi meron silang tinuturo na hindi tinuro sa akin sa mga nakaraan. Tama mali? Tama. Now, ano yung tinuro? Gusto niyo malaman? Yes. Introduction pa lang yan. Sabi nila, grabe, introduction, ang tagal ha. Because, bakit matagal ako mag-introduction? Alam niyo kung bakit? Sayang yung business presentation kung hindi open ang mind. Yes. Aanhin namin yung offer namin kung hindi nyo na-realize yung something na katotohanan. Tama ba? Alam nyo, kahit sino pa presidente natin, yung kahit yung pinakamagaling na presidente sa buong mundo, ilagay natin sa Pilipinas, pag hindi ka nag-grab ng opportunity, hindi ka asenso. Tama? Tama. Kahit mababa ang bigas, kahit sabihin mo 10 piso ang bigas, tama ba? Kung ang sahod mo maliit, hindi mo, mahal pa rin yan. Tama? Now, ito yung tinuro. Makibasa ka po? Mas malakas.
Leverage. Yung leverage daw, yung dahilan kung bakit yung mayayaman lalong. At yung leverage din daw yung dahilan kung bakit yung mahihirap lalong So parehas. Dahilan kung bakit yung mayaman at dahilan din kung bakit mahihirapan. Bakit? Ang leverage ano ba ibig sabihin? Para mas maintindihan nyo, ito yung batas ng pagpaparami. Maliwanag? Okay. Tao, lalagay ko sa layman's term. Naalala ko to, inabutan ko tong seminar na to sa Singapore. O Singapore pa. Ha? Tao, naniniwala po ba kayo sa tao? Yung iba nagdududa. Tingin na po yung katabi nyo. Yan po yung isang uri ng tao. Ang tao, may ilang oras sa isang araw? 24. May ilang oras? 24. 24 hours. Sino po yung first time na atin na orientation ko? First time ako nakita. Ayan. Sir, member hindi pa? Member, sino yung hindi pa? Ayan, yung nasa dulo si ma'am. Ma'am, okay lang, ikaw yung tatanungin ko. Ma'am, naniniwala ka po ba ang tao may 24 sa isang araw? Sige ma'am, pag-isipan niyo po. Ha? Po, ayan, sa tagal-tagal ng panahon, ngayon ka lang naniwala ha. Ma'am, ilan taon lang po kayo? 37. At up to now, duda pa kayo. Okay ma'am. Ma'am, ang tanong, isang tanong. Pwede bang sumobra? Sa isang araw lang ha? Kunyari ngayong Monday, pwede ba akong maging 28 hours? Ay, hindi. Pwede ba magkulang? Sa isang araw ha? Kunyari gusto ko ngayong araw 20 hours lang. Ang isang araw ko. Pwede ma'am? So talagang 24 hours. Hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng magkulang. Si lusutan, tao hindi. Tao. Yeah. Kaya ako tinatanong kasi nag-seminar ako sa Bulacan, nasabi hindi daw to tao. Inchik daw ito. Diyos ko Lord. Diba? O. Isang kayo na natin. Si lusutan, tao hindi. Tao. May ilang oras siya sa isang araw? 24. Lusutan have minimum hours of 40,000 hours per day. So magkaiba na yung paniniwala natin sa paniniwala nila. Isang araw na 40,000 hours. Isang araw na alam natin 24 hours. Paano nangyari? Philippine Airline. Kaninong negosyo to? Si Philippine Airline, para gumana, para tumakbo, kailangan niya ng Tama ba? Kailangan niya mag-hire ng mga empleyado. Papasok to ng minimum na ilang oras? 8 hours. At ito ay tatanggap ng tinatawag na salary. Tama ba? Okay, ang tanong, yung 8 hours, kanino to? Kay lusutan o kay empleyado? Kay empleyado. Taas ang kamay ng mga empleyado dito na first time. Sa mga first time na empleyado, try nyo. Di ba sabi nyo sa inyo to? Pagpasok nyo, pag time card nyo, maglakwatsa kayo. Kasi sa inyo naman to eh. Ha? Sabi nyo kanina sa empleyado, sigurado pa kayo eh. Confident pa, confident. Tama ba? O try nyo, pagpasok nyo bukas, time card. Pakitang boss. Ano? Tapos maglakwatsa ka. Ano mangyari? Bakit ka tatanggalin? Naalala niyo to? Ito yung dahilan kung bakit binili niya yung oras mo. Pag sinabing binili, kanino na yan? Doon na yan sa boss. Kaya si boss, kahit hindi nagtatrabaho, kumikita ng 40. ay, nung makita ko po yan, nasa Singapore, ay talaga pambira. Tamad at pag nakikita ko yung boss ko, ay ka. Diba? May pagkapampangan, ayaw ba? Ayaw. May nare-realize kayo? Imagine niyo 8 hours, ilang 8 hours meron pumapasok sa kanya. Para may idea kayo, 40,000 po ang empleyado niya. I-multiply niyo pa sa 8. Ang tawag po dyan, ang natutunan natin, baka malaglag ako. Baka matutunan yung malaglag. Ilang oras meron?
Sabi ng mayayaman para yumaman, magparami ng... Sabi ng mayayaman yun. Oh, anong ginawa natin paglabas ng school? Anong ginawa natin? Kumuha tayo ng papel, nilagyan natin ng litrato, nilagyan natin ng mga pangalan at mga impormasyon at binola natin yung mga kumpanya na meron tayong talent. Ang tawag doon is curriculum, biodata or resume. Anong ibig sabihin nung naglagay ka ng resume? Ano ibig sabihin niya? Ano napansin nyo? Nag-start ka lang, binibenta mo yung sarili mo. Inaalok mo na, Sir, bilhin nyo ako. Sir, bilhin nyo ako, parang awa nyo na. Magaling ako, promise, sulit kayo. Yes or no? Yes! Yan yung dahilan kung bakit mo kailangan yan. Nagigets? Tatanggapin ka ngayon. Pagtanggap mo, pipirma ka ng kontrata. Pag pirma mo ng kontrata, ang minimum oras sa pasok ilan? Minus 8 hours. Nadagdagan, nabawasan. Kita-kita niyo po, walang daya. Tama ba? Walang magic. Nadagdagan, nabawasan. Ilang oras mo titira? 60. Sabi ng mayayaman, paramihin yung oras. Ang ginawa natin, alam niyo na ba't yung may hirap lalong Sabi ni Juan de la Cruz, kailangan masipag, matyaga. Overtime, 2 hours. Ilang oras? Ilang matitira? Nadagdagan na bawasan. Ang linaw, tama ba? Now ngayon, huwag kayo titingnan lang sa langit. Sasabihin niyo, Lord, ba't nagkakaganito ang buhay ko? Malinaw. Ilang oras sa tutulog? Minus 8. Yung iba, mahaba pa dyan. Grabe mo matulog ko overnight. Parang resort, mama. Ilang oras pa titira? 6 hours. Nanonood pa ba ng TV? Yes! Ilang oras? It depends. Kung saan nag-umpisa. Mag-umpisa na lang tayo pag uwi mo sa bahay, alas 7. Hanggang alas 9. Ilang oras? 2 hours. Mga nanonood ng Encantadia. Oh, 4 hours. Sa 4 hours na to, palagay nyo, ano pa yung mga ibang ginagawa natin? Facebook! Lagi natin, kasama na pala sa ano yan, buhay ng buhay. Ilang oras sa Facebook? 1 hour. May 3 hours. Ano natin ginagawa na sa 3 hours? Gusto ko ma-realize nyo, yung oras ba ng pagkain may oras? Minus. Ano pa? Maliligo may oras? Pag-poops. Kaya kung nag-poops kayo, sabi mo, time is gold. Isa. Sayang. Tama, ano ba? Lalaba? Nag-chismis? Nap-nap? Ano ba? Biyahe? At et cetera. Diyan ko magana yung 3 hours. Babalik ako sa tanong. For 24 hours, paano mo nileverage yung oras mo? Huwag natin questionin bakit nahihirapan tayong yumaman. Kasi hindi naman natin siya pinarami, hindi naman natin pinarami yung working hours natin. Way back 19 years old ako nung makita ko ito, isa lang yung decision ko sa sarili ko. Kailangan, before ako tumanda, kailangan meron na akong ganito. At ang swerte ko, kasi naimbitahan po ako sa Ingloba. Yun ang napakaswerte ko. Yes! Yun yung pinakaswerte po. Bakit po? Simply because number 1 ang pinopromote namin sa Ingloba is yung tinatawag na leverage. Ano ka na? We have products, etc. Para may idea lang kayo, papakita ko po sa inyo. Ako po ito. Hindi ko na i-exage. Litan ko na lang ng konti. Para hindi naman masyadong... May isa kasi pag pinawer ko ng konti, hindi naniniwala. Huwag na lang natin paniwalain. Meron akong kunwaring 200,000 sa ilalim na tao. As of today. Kunwari. Kasi yung katotohanan mas marami pa. So na tayo sa kunwari. Kasi alam ko sa kunwari malaki, di ba? Pababain natin. Meron akong 200,000. Sa 200,000, kumikita na lang ako ng 50 centavos.
times mo, multiply natin sa 200, magkano kinikita ko? Tama ba? Tama po ba? Di ba? Tama po ba yung computation ko? Yes. 100,000 po ako nang hindi po ako nagtatrabaho. Pwede na. Pwede. Pwede. 50 centavos pa po yun. Eh paano kung ang kinikita mo ay Diyos ko Lord, mamaya explain mo. Ang pinag-uusapan ko kanina, 50 cents. Sa 200 katao, 100,000 na po ako. Ang edad ko po 37. Nag-start ako ng ganitong idea at the age of 24. Dalaga pa ako nito. Basta dito ako nagbinatay. Nag-change, no? Nag-change kasi sayang. No? Nagigets siya po? Yes. At the age of 25 years old, pumapalo ako ng 7 digits. 25. Ilang taon na po yan? Tama ba? Yes. Kaya, napag-isip-isip ko, pwede kang dalaga, pwede kang binata. Kahit saka, pwede. Masaya naman eh. Tama po ba? Pero nakukonvince yung iba. Oy, joke lang yun. Okay, ang tanong. Taas ang kamay ng interesado. Kami kasamang hiyawan. Okay, start po tayo. Start na, okay na? Yes. Sabi ko, okay pala mag-i-start. Good news, yung seminar ko po about sa business, siguro mga pinakamatagal na yung 15 minutes. Kasi, ulitin ko, importante sa akin is yung pag-open ng mind kesa sa opportunity. Mas madaling matanggap ang opportunity pag naiintindihan na natin yung kung bakit kailangan ng opportunity. Hinihingal pa rin ako. Global package. Para maging member, o para makapag-start ng business ng AIM Global, kailangan may tinatawag tayo ng kailangan nyo mag-avail ng tinatawag ng global package. Pakisabi nga yung global package. Global package. Yung global package is, number one, may tinatawag siya ng combination of products. No? I-slide ko lang ito, ma'am. Okay. Okay, yung global package natin nagkakahalaga ng 12,980. Pakisabi, 12,980. 12,980. Ang tanong, maliit o malaki? Yung totoo. Maging honest kayo. Malaki. Tama mo ba? Yes. Tama mali? Tama. Palitan ko yung tanong. Magtatayo kayo ng negosyo. Ang kapital, 12,980. Maliit, malaki? Maliit. O wala naman akong binago. Nagigets? Yes. Kasi kanina, kaya ko po kayo tinanong, mostly sa atin, ang thinking sa 12,980, gastos. Malaki talaga. Tama po ba? Yes. Kuryente. 12,980 kuryente mo. Di ba? Baka pag nakita mo yung Meralco, baka saksakin mo sa linig yun. Tama ba? Tama mali? Pero sa isang negosyo, gusto sari-sari store, mahirap po tumayo yan. Yes. Tama? Yes. Ano pa ba? Karinderya. Pwede ba? Pwede yan. Isang malaking tawag doon. Kaldero, nandiyan na lahat. Kaldereta, siligang, nandiyan sa loob lahat. Adobo, minuto, lahat. Anukatin mo lang. Pwede hindi? Pwede dito, kwek-kwek. Tama? Pwede kwek-kwek. Tama. Pero pag-usapan natin pagyaman, yayaman ka hindi? Ay, Diyos ko, amoy kwek-kwek ka na. Tama ba? Tama. Eh, medyo may hirapan po tayo dyan. Tama ba? Ito, marangal na negosyo. Ang kitaan, it's malaki. Milyon na kita. Ang halaga, 12,980. Ulitin ang tanong. Magtatayo ng negosyo, 12,980, maliit o malaki? O, palapangan natin. At least nagkakaintindihan ko na. Meron niyang combination of products. So, pipili po kayo sa mga product choice natin. Wala dito. So, basta pipili po kayo ng kombinasyon. Mamaya po, isa pa. Sige. Ayan! Example, meron tayong kombinasyon na 12,980 na ang worth niya is 20,000. Ibig sabihin, ang ilabas mo 12,980 pero ang makukuha mong worth is 20,000. Manalo? Hindi ka pa nag-uumpisa, jackpot ka na. Tama mo ba? Yes. Walang lugi. Yung isang package natin, ang tawag dito AIM World Package. Yung sumunod natin na package is Burn Package. Ito naman yung mga gustong magpa-sexy.
Maliwanag, pag nagpapasexy, bawal kumain ng pichi-pichi. Ganito mangyayari ng pichi-pichi. Kaya ako, immoral na lang muna ako. Okay. So, global package, ang worth niyan, 12,980, pero ang makukuha mo, worth 15,500. Palakpakan natin. Next, package C24/7 package, 12,980, ang makukuha mo, 15,520. O, palakpakan ulit natin. Natural Essential Package. Ibig sabihin, ang makukuha mo yung mga beauty products. Maliwanag po? Yan, beauty products, 12,980. Meron siyang, ang worth na makukuha mo, 15,520 rin. O, palakpakan din natin. Okay? At yung last natin is yung combo package, global package E. 12,980 yung makukuha ang kapital, pero makukuha 5,460. So, pipili po kayo doon. Kayo na po bahala pumili, no? Ang maraming pumipili sa amin dito, yung 20,000. Kasi personal use eh. Tama ba? May ganito ka na, may protection ka na. Tama ba? Pag meron kunyari may mga hold-upper, bago pa lumapit, mamamatay na. Ayos kayo, ayos kayo. Matindi pa po ito kay Duterte. Oh, meron tayong, number 2, meron tayong 25 to 50% lifetime discount sa lahat ng product. Meron tayong business kit, BDO ATM card. Mag-a-add lang tayo ng 200 pesos para magkaroon tayo ng daily payout. Plus 200 pesos for the ID. DTC para sa free webpage account natin. Meron din tayo 200,000 personal accident insurance, 50,000 ang provoke murder, tapos 10,000 burial assistance, 10,000 medical reimbursement kasama po doon sa insurance natin. Meron tayong free medical check-up, nasa worth yan 2,000 to 3,000 pesos. And meron tayong transferable scholarship program. Ibig sabihin, once na nag-avail ka ng package, meron kang opportunity na mag-aral or meron kang opportunity pag-aralin yung mahal mo sa buhay. Okay ba yun? Yes! Maganda. At may kasama pa po itong CardioPulse, ang alam ko. Tama sir, may kasama CardioPulse? Yes. Meron pa itong free CardioPulse. Ewan ko, na-explain kanina? Na-explain ba? Yes. Ayan, no? So, yun, kasama po yan. Ang tanong, sulit o sulit na sulit? Sulit. Hindi ko ulitin ko ha, bukod sa nakuha mo na to, makakakuha ka pa ng mga packages na ito na sinabi ko, no? O, palakpakan po natin yan. Alam niyo po, for the past 11 years na ginagawa namin yung negosyo namin, ang masarap lang po talaga, lahat ng nagme-member or nagdi-negosyo ng Team Global, satisfied po talaga. Yes. Hindi pa nag-umpisa, panalo na. Product pa lang. Tama ba? Dito pa lang, sa kwintas na to, panalo na to. Ayan, okay. Ay, okay na. Okay. Thank you, ma'am. Okay, paano kumita? Mamanualin ko, sanay po ako sa manual. Nalilito kasi ako kapag computer. Okay, number 1. May tinatawag tayo na retailing. Yan. O yung tinatawag na benta-benta. Ang tanong, mahirap po ba magbenta? Mahirap madali. Alam niyo ang technique sa pagbebenta, huwag kayong magbenta. Ito na tinuruan ko na kayo ng technique eh. Ulitin ko ha, kaya kayo nahihirapan magbenta kasi nagbebenta kayo. Ang technique, mag-share lang kayo. Pag nag-share ka, nagkwento ka, magugulat ka, bibili sila. Kaya ka nare-reject kasi nagbebenta ka. Pero pag nagkukwento ka, wala namang nare-reject na nagkukwentuhan eh. Tama ba? Okay, mag-alala, tayong mga Pinoy, likas na tayong mga chismoso at saka mga chismosa. May kinukwento nga tayo kung sino-sino, wala naman tayong kinikita eh. Tama ba? Yes. Ikwento nyo po ito, yung mga tipong gano'n. Gano'n lang, no? Mare, meron ako, alam mo ba, Mare, kunyari, may sakit sa puso yung kumari mo. Kwento ako, Mare, alam mo ba, may kaibigan ako, may sakit sa puso. Grabe namatay kahapon. Oo, kakwentuhan ko lang siya ganito. Inatake. Joke lang yun, pero the point is, magaling ka magkwento, magaling ka mag-share, bebenta ka dito. Plus, may tinatawag na tayong Facebook.
Yes or no? Yes. Sa Facebook, isa sa pinakamalaking influence natin to pagdating sa retailing. Post mo lang dyan, ang maganda sa Facebook, siya na bahala magbenta niyan, post mo lang. Tama ba? Yes. Hindi ka na magkukwento. Yes. Bakit ba? Anong nangyari? Meron po ba kami nakikita na hindi namin nakikita? Baka may kasama ako nagpapatawa dito. Tawagan ko na ito. Ma'am, hawakan nyo ha. Baka bigla akong sakmalin ha. Okay, sa Facebook, ipopost. Ang gagawin mo lang, post. Tama ba? Yes. Like and share. Pag nagawa mo po yan, earn ka na. Tama ba? May karanasan mo ba kayo sa Facebook na natatawa kayo? Hindi namin alam. Okay. Ang tanong, madali ba mag-Facebook? Yes. Dati yung kung ano mga pinupost mo, di ba? Yung ang pinupost mo yung mga chocolate, huwag mo na i-post yan. Hindi ka makikita dyan eh. Ito lang post mo. Tama ba? Yes. Sabi na yung paano yung chocolate, mamaya share ko sa inyo. Okay, panood natin. With 25% to 50% ka nakikitain. Ang maganda dito, walang quota. So, no quota tayo. Liwanag? Number 2, direct referral. So, direct referral, simple lang po, direct referral natin, invite ka ng friends mo, Facebook or sa seminar natin. Pag nagustuhan niya, 1,000 pesos ka. Ulitin ko, nag-invite ka, sinebinar namin, nagustuhan ng friend mo, 1,000 ka. Pwede, pwede. Pwede. Sa labas, ang 1,000, ilang oras mo pagkatrabahuan? Gusto Lord, 2 days. 16 hours. Tama po ba? Yes. Dito hindi. Uupo lang, tatawa, papalakpak, maya-maya, 1,000 na. Tama ba? Pwede, pwede. Ang direct referral kahit ilan lang imbitahin pwede. Maliwanag? Yes. Imbita ka ng 10, bahala po kayo, nasa sa inyo po yan. Ha? Okay, number 3. Sabi ni Iba, Chris, lahat ba dadali sa seminar? Hindi naman. Kung meron na mga orientation, pwede rin mga Facebook. Kasi sa Facebook may mga video naman. Share nila sa mga kamag-anak niya. Kasi mahirap naman, yung taga Davao, inibitahan nyo ba dito para matindang ng seminar? Eh, gustahan tayo, hindi sasali talaga yan. Nakakalalag ha? Share lang po. Number 3, tinatawag natin na match, sales, Bonus. bonus. Okay, so simple lang po to. Tatanggap po kayo dito ng 2,000 pesos. So, paano yan? So, meron tayong tinatawag na binary system. Left and right. Dito nagagana, sinasabi ko na, yan, ito yung paborito ko. May ilaw ah. Baka may kukuha na sa akin. Natatakot po ako pag may mga ilaw ng alabas eh. Baka oras ko na. Left and right. Ulitin ko, the reason why kung ba't yung mayaman dahil? Okay, nag-invite ka ng friend mo si A. Nagustuhan ni A, sumali siya, 1,000 pesos. Naliwanag po? Yes. Inimbitahan mo si B, natawa, nag-enjoy, hindi naintindihan, pero sumali. Ganun yun lang yan eh. May ganun eh. Tama ba? Sali ako dyan, masaya. Ganun lang. Magkano nakikita mo? Ay, huwag kayong tatawa-tawa. Marami na po sumali sa akin, natawa lang. Ako sa hindi ko, maganda, ano nagtitya mo, hindi, basta masaya. Kaya ingat kayo ha, baka mamasaya lang kayo, hindi nyo naintindihan. Pag-uwi nyo ng bahay, Mama, sali tayo saan sa global. Bakit ano meron doon? Masaya lang. Okay, pag nabasa ng system na may left tsaka may right, magkakaroon ka ng additional 2,000 pesos. So plus 2,000 pesos. So sa dalawang inimbita mo na nagustuhan, kita ka ng 4,000 pesos. Pwede na. Pwede. Pwede ka ngayon pumunta sa kung ikaw ay dalaga o may asawa na. Minsan yung mga asawa nakalimutan na yan magpaganda. Tama ba? Tama ba? Yes. Dating maganda, nakalimutan lang. Imagine mo gano'n, tama ba? Minsan kasi pag nag-asawa ka, ang inaasikaso mo na, yung pamilya na. Yes. Kaysa yung sarili, tama ba? Yung pamilya na. Kaya nakalimutan yung kagandahan. Tama ba? Yes. Kaya umusbong ang kapangitan. Tama ba? Ibabalik natin yan. Ha? Wala lang. Inom ng mga produkto plus
magpasalon sa... May pwede naman magsalon? Yes. Pwede ka na magpariban. Yes. Pakulayan mo orange. Para mapansin ka talaga. Tama ba? Ha? Huwag ka magpapa... Yung iba nakakatawa, nagpakulay na ng buhok, kulay itim pa. Ano nagpakulay ako? Anong kulay itim? Diyos ko naman, gumastos ka pa. Kulay mo ba? Yung dilaw, gano'n, tama ba? Orange, violet, blue, mga gano'n. Para mapauso, mga gano'n. O, nag-invita si A. Si A nag-invita si X. Sino nag-invite kay X? So, natatanggap ng 1,000? Si A. Si B, nag-invite siya si X. Tama ba? XY pala. Si Y. Sino nag-invite kay Y? So, malinaw. So, si B tatanggap ng 1,000. Ikaw ba nag-invite kay X sa kay Y? Yes. Nakilala mo ba si X and Y? No. May left and right ka ba? Yes. Kahit may left and right ka, kahit hindi mo kakilala, pares yan, kaya tatanggap ka ng 2,000 pesos. Diba ba? Sabi ba, at least, isa pa, baka hindi ko naiintindihan. Oh, nag-invita si B, si 1. Nag-invita si X, si 2. Sino nag-invite kay Y? Sino nag-invite kay X? Oh, nalito ha? Nalito. Sino nag-invita kay X? Si A. Ano lang, kasi nagkamali ako, binabalik ko lang sa inyo. Ulit! Sino nag-invite kay 1? Sino nag-invite kay 2? So, hindi ka mo nag-invita. Hindi mo kakilala. Pantay ba yung 1 and 2? Hindi rin pantay. Huwag kayong mag-alala kasi ang binabasa ng system, left and right lang. So, kahit hindi pantay, 1 left, 1 right, 2,000 puli yan. Mahanap ko ba? Diba? Ibig ko sabihin, Chris, may bumili rito. 2,000 yan? O, lakasan niyo yung sagot kung naiintindihan ha. May bumili rito. 2,000 ba yan? Yes. Dito, tsaka dito, 2,000 ba yan? Yes. Dito, tsaka dito, 2,000 ba yan? Yes. So basta left and right, 2,000? Yes. So pag maraming pumasok sa left at maraming pumasok sa right, maraming 2,000 yun. Yes. Pag tinagdag ka sa left at tinagdag ka sa right, tatagdarin ka rin ng 2,000. Palakpakan nyo yun. Yes. Up to kaduluduluhan ng tao kahit hindi mo nakakilala. Maliwanag? Sabi niyo ba, hindi pa malulugi ang Chris? Hindi po malulugi kasi naglagay po ito ng tinatawag na safety net. Yan. Para lahat tayo masaya. Diyan patalino yung aim. 11 years na tayo, na safe po yung kumpanya. Maliwanag? So, simple lang po yung safety net niya. 16 pairs per kada araw. Multiply by 2,000, magkano? 32,000 na tumataginting na araw. Pwede na. Alam niyo mga brother, mga sister, kung kayo kikita ng araw-araw na 32, Diyos ko Lord, yayaman kayo hindi? Yaman. Diyan, pwede na kayo mangarap. Hindi na suntok sa buwan. Tama ba? Yes. Multiply natin to sa loob ng 30 days. 30 days. Bakit 30 days? Kasi kahit Sunday, kumikita ka na 32. Meron tayong Sunday. Ayan ha. O, multiply. Ilan? 960,000 pesos per month. O, palakpakan niyo yan. Alam niyo kung bakit? Saan ka makakakita ng negosyo ng 960, almost 1 million na ang kapital mo, 12,980. Wala kang babayarang kuryente, wala kang babayarang tao, wala kang anything na overhead expenses. Solong-solo mo yan. Ay, Diyos ko Lord talaga. Promise. Ang hirap explain nung na-experience namin. Maliwanag po? Ang tanong, taas ang kamay ng sino gusto kumita yan. Sige, umaya. May nakatingin sa taas. Tama ba? Kaya kapalakpakan natin na. Alam nyo, mga brother, mga sister. Sa pagyaman, simple lang po ang pagyaman. Hindi po mahirap ang pagyaman. Lagi nyo tatandaan. Ang pagyaman, yung mga simpleng bagay na pagtaas ng kamay, pagtawa, tama po ba? Pagsunod sa rhythm ng seminar, nakakayaman po yan. Because sa labas, alam naman natin puro problema na. Tama ba? Yes. Kaya yung seminar namin, binabago namin yung mood, yung medyo masaya, interactive, tama ba?
Kasi sa labas, paglabas nyo, puro problema na naman kayo. Tama ba? Ayun, maamin yung iba. Tama. Maamin. Okay. Next! Maamin, ha? Next, last natin yung tinatawag natin na unilevel. No? Marami tayong kitaan, pero hanggang dito lang yung explain ko kasi po, baka sumakit na yung box nyo. Tama ba? Ang importante, yung 960 muna. Tama ba? Number 4, yung tinatawag natin na unilevel. Bakit ko kailangan explain yung unilevel? Kasi sales-based ito. Example, ikaw ito, meron ka nakuha si A. Ang tawag ni A, first generation o first level. Lahat ng binibili niya o binibenta niya, tatanggap ka ng 10%. Pwede na? Yes. Lahat ng direct mo, kunyari naka-direct ka ng 10, lahat ng direct mo, 10% ka doon. Lahat ng binibenta or binibili niya. Maliwanag? Yes. Sabi, mati-trace ba yun? Yes, kasi lahat naman tayo may ID number na nagpupunect sa family tree natin. Tama? Yes. Parang tayo lang parang yung ID number natin, parang apelido natin. Kaya mo natin trace yung kamag-anak mo. Maliwanag? Okay. So, si A, kunyari nakakuha siya ng 10. Kakilala mo ba? Hindi na. Hindi na. Ang tawag mo dyan, second generation. Lahat ng binibenta niyan or ginagamit niya, tatanggap ka ng 5%. O, malapakan nyo na yan. Malapakan nyo na. O, kunyari, yung 10, nakakuha ng 500. Tama ba? Third generation. O, yung third generation mo, lahat siya tatanggap ka pa rin ng 5%. Shortcutting ko na lang po, para mabilis. Up to 10th generation, tatanggap ka ng 5%. Maliwanag? Papalakpakan niyo po yan. Para mas maintindihan nyo, kasi percent, alam ko hindi naiintindihan pag percent. Lagay natin sa pera. Kasi pag pera, nai-excite yung tao. Pag percent, hindi naiintindihan. Tama ba? Pag percent, hindi ko naiintindihan. Lagay natin sa pera. Ang average group ko, palagay natin nasa 200,000 mahigit. Actually, mga nasa 300, populasyon. Kunin ko na lang from first level up to 10, kuha lang ako ng mga nasa 30,000. 30,000 na tao. Pwede na? Kunyari, yan lang ang active. Lahat tamad na. Tama ba kunyari? Kada isa, pag bumili yan ng kape, meron ng 2 pesos and 50 cents. Maliit. Tama ko ba? Now, malupit sa kanya, dahil maliit siya, i-multiply mo siya sa 30,000. Hindi po ito nagbenta. Uminom lang siya ng kape, personal. Ito yung tinatago niya sa bag, hindi niya pinapakita sa kamag-anak niya kasi may kadamutan siya. Kasi kakapusin. Multiply natin sa 250, magkano yan? 75,000 pesos. Meron kami kitain na 75 pesos sa 2 pesos and 50 cents. Palang. Kape pa lang yan. Meron pa tayong toothpaste. Ang paniniwala ko, pwede mo makalimutan ang kape, pero ang toothpaste, hindi. Kasi pag yan ang nakalimutan mo, deadly ka sa labas, tama ba? Aming matutukhang ka bago may nag-toothbrush. Dalawa na? Yes. Paano kung nasarapan? Ang Pinoy pag nasarapan, anong ginagawa? Uulit o kinukwento? Kinukwento. Nung kinuwento may nabentahan, magkano ka ulit? Multiply mo sa 2. Ha? 150 ka na. Hindi pa kasama yung piring-piring ba? Hindi pa kasama yung piring-piring? Piring-piring na yung ano pa? 960,000 piring-piring. Tama ba? Dito naman sa binta-binta, may 150 ka na. 2 kape pa lang ang usapan. Ang tanong, yayaman hindi? Yaman. Alam niyo kung bakit yayaman? Simply because system kasi yan eh. Naintindihan na natin. Yes. Yung system na sinundan natin for how many years, hindi tayo yumaman. Kaya huwag niyong questionin yung langit. Lord, parang awa mo na. Tama ba? Bigyan ko kayo ng example para mas ma-imagine niyo. May isang tao, ang pangarap niya pumunta ng Baguio. Alam niyo yung Baguio? Yes. Narinig niyo na ba? Sir, tanong pa po, wala pa yung joke. Alam
Alam niyo yung Baguio? Yes! Narinig niyo na yung Baguio? Yes! Nag-pray siya, Lord, please, tulungan niyo po akong makarating sa Baguio kasi pangarap ko siya. Ang mga Pinoy ba mapag-pray? Yes! Mapanalanginin? Yes! Yes! Ang Pinoy, pag nahihirapan, Diyos kagad ang unang tama ba? Oh, pagising niya sa Baga, excited siya, pumunta siya sa terminal ng bus at sumakay siya ng Batangas. Saan siya makakarating? Batangas! Bad trip, hindi? Bad trip? Kasi yung prayer niya, gusto ko makarating ng Baguio! umuwi siya ng bahay, bad trip. Huminga na malalim, nagpahinga, tapos naimasmasan. Lord, sa'yo po ako nakahawak. Sa'yo po ako kumakapit. Ang pananampalataya ko po ay 100%. Bigay mo na po sa akin, makarating ako ng Baguio. Tama? Pagising sa maga, excited siya, full of confidence at punong-puno ng pag-asa. Pumunta ng terminal, sumakay ng Batangas. Saan makakarating? Bad trip, hindi? Pag uwi ng bahay, walang makakausap kasi talagang bad trip. Pero ang ginawa, pumasok sa kwarto, sinara, naglock. Oh Lord, masunuri naman ako. Ginagawa ko naman lahat ng utos mo. Mabait po ako. Tama? Isa lang ang request ko. Tulungan niyo po akong makarating ng Baguio. Pangarap ko po makarating ng Baguio. Pagising niya sa umaga, excited siya. Saan siya sumakay? Batangas! Saan makakarating? Maraming Pinoy, pray ng pray, pero pagising sa umaga, yun pa rin ang ginagawa. Hanggat wala kang ginagawang pagbabago sa buhay natin, o buhay niyo, walang magbabago sa ikot at takbo ng buhay natin. Yun yung mga simple yun. Kung ang sahod natin is 20,000 at wala tayong binago, kahit magpagulong-gulong tayo, tama po ba? Kumain tayo ng blade, barbed wire, tama po ba? Sasakit, bulitin mo. Ang 20,000 talaga. Nagigets po? Para lumaki yan, kailangan tayong ibaguhin sa isa ikot ng buhay natin. Kaya dyan pumapasok yung extra. Yan yung magpapabago ng buhay natin. Pumapasok tayo ng 8 hours every day. Ano ba yung pag-uwi ng bahay natin? Di ba may kinumpil tayo na leverage? Tanggalin nyo na yung panonood ng TV. I-convert nyo muna sa online marketing. Yes. Nagpi-Facebook naman tayo eh. Tama ba? Yes. Oo, sabi mo online marketing ka 2 hours. Sabi ni ba, hindi ako marunong. Eh lalo ko hindi matututo kung hindi mo susubukan. Kung pangangatwira ko ang laging dahilan natin hindi tayo marunong, kailan tayo matututo? Yes. Umpisahan mong burahin yung TV at mag-aaral ako. Tama ba? Walang magtuturo. Mga Pilip, yung makapili, walang magtuturo sa akin. Yung nag-imbita sa akin kung walang alam sa online. Tama po ba? Lahat ng bagay natututunan na po, may YouTube po. Pag gusto mo magluto, YouTube. Adobo. Paano magluto? Totoo hindi? Ultimo nga pag-asawa, paano mag-asawa? Nandun eh. Tama ba? Ano ang kapalaran ko bukas? Nandun. YouTube. Facebook pa kaya? Wala na pong dahilan para hindi tayo yumaman. Wala na pong dahilan. Wala akong pera. Nakakahanap talaga ng butas, no? Talaga naman ang buhay. Gagawa ng paraan. Mamaya, pag tinanong niyo po yung mga kasama niyo, yung mga naimbitahan niyo, alam ko po pwedeng magdahilan. Isa lang po sa sagot ko. Sa mga nag-imbita, ay sa mga inaimbitahan, huwag niyong pahirapan yung nag-invite sa inyo. Sabihin niyo yung totoo. Huwag niyong bulahin. Mag-iipon lang muna ako. Yung mga gano'n, Diyos ko. Sa akin pag gano'n nag-imbita, mag-iipon ang pampihira ilang taong ka na, hindi ka nakaipon. Tapos kayo ka pa mag-iipon. Kung sabihin ka ipon, hindi ko sabihin mo partner. Mga pera. Rapidoy, wala. Tama ba? Yung may magsasabi sa inyo, alam mo gusto ko, wala lang akong pera, dahilan ko yun. Kasi lahat ng bagay may tama? Yung anak ka natin birthday eh, ginawa natin ng paraan eh. Yung New Year, nung last New Year, nung walang pera, gumawa ng paraan. Para ipanghanda. Ang piyesta, ang dami ko na-imbita, piniimbitahan ako na-imbitahan.
kahit bawal sa akin, imbitahan pa rin ako ng inimbitahan. Bawal! Gumagawa, lechon! Ito, grabe. Walang pera, talagang kailangan. Alam mo na, mahirapos lang. Oo, totoo hindi. Birthday, nagagawa ng paraan. Okasyon, nagagawa ng paraan. Tama ba? Oo. Di ba? Papakain. O sige, kain kayo. Inutang ko yan. Sinasabi niyo ba ganon? Ito business opportunity, 32,000 pesos per day. Ang angal mo, walang pera. Why not? Gawa mo ng parang tao, sabihin mo, mairaos ko lang. Gawin mo kaya dahilan ngayon yun. Alam niyo mga brother, mga sister, ang utang, hindi ko ito pinapayo sa inyo. Kasi para sa akin, huling alas na to eh. Yung walang-wala, tama ba? Huling alas mo nang gamitin. Butakas ang mag-anak mo, tama po ba? Pwede mong gawin, katukin mo. Yan, 12,980, mga 13,000, tama ba? Hanap ka ng mga 13 mo na kaibigan, tama po ba? Katukin mo, pare, emergency lang. Ha? Sabi mo, emergency lang, kailangan lang. Tama po ba? Siguro naman, hindi kayo mag-aaway habang buhay ng kaibigan mo dahil sa 1,000 lang. Tama ba? Sabi niyo, 30 na kaibigan. Tigwa 1,000. Ang kailangan nyo, before nyo sila utangan, harap mo na kayo sa salamin, script mo na kayo. Yung awak-awak. Gawin na. Sabi nyo ba, Grace, hindi mo nakakahiya yun. Minsan mo lang gagawin, pero yayaman ka naman. Pwede na. Sabi, Chris, wala kang ganyan. Huwag namin mo 26 na kaibigan. Tigpa 500. Pwede. Tama ba? Mas magaan. Tama po ba? Yes. Mas magaan nga, pero mas matrabaho. Tama ba? Yes. Kasi kailangan. Ano na? Ano po ito? Pag gusto may? Iparaan. Pag ayaw, ilan? Dahilan. Ha? Kapag wala pang 26, ilan na susunod? 52. 250. Pareho, hindi ko masabing dahilan, pautang na lang. Pag wala pa rin, ano susunod? 100? 100 po. Magkano yan? 125. Mga brother, mga sister, pag umabot kayo sa level na to, palitan nyo na yung mga kaibigan nyo. Hindi talaga kayo yayaman. 125 na. Para sa akin, hanggang dyan na lang. Tama ba? Di bali na yung babago yung puri mo, basta yumaman ka lang. Minsan lang naman para sa pamilya mo. Yung niya, Diyos ko Lord, bago na henerasyon natin ngayon, hindi na uso yan. Tama ba? Oo, sabi ni ba, Chris, nakakatakot kasi mangutang. Ulitin ko, ilang birthday ka na nangutang. Yung cellphone mo, pinangutang mo rin yan. Tama mo ba? Yung rep mo, pinangutang mo yan. Yung TV mo, pinangutang mo yan. Hindi ka naman natakot eh. Tama? Sabi ni ba kasi, Chris, baka malugi. Pansinin mo, ilang beses ka na nalugi sa buhay mo, hindi mo naman kinamatay yan. Tama ba? Ilang beses ka na nalaglagan ng pera, hindi mo naman kinamatay yan eh. Tama? Ang importante, anong ginawa mo? Ha? Yan ang importante sa buhay. Kasabihan niya yan eh. Try and try until you succeed. Hanggat may buhay, may pag-asa. Humihinga pa ba yung katabi mo? Yes! May pag-asa ba? May pag-asa ba? Meron ba? Tama mali? Pag nagpipray ka, alam niyo po, lahat pa nagpipray, taas ka kamay nung nagpipray, nananalangin. Pag nagpipray ka, ang number mo na kailangan malakas ang pakiramdam mo. Kailangan malakas ang pakiramdam mo. Because ang pagpipray, ang bibigay lang sa'yo ng Diyos, opportunity. Ito lang ibibigay sa'yo. Tama mali? Tama. Lord, pasensoyin mo naman ako para
O pagpikit mo, pagdilat mo, thank you Lord. Ganun ba ang Diyos? Bibigyan ka lang niya ng pagkakataon. Walang aksidente sa mundo. Hindi na kaya mo sabihin. Hindi aksidente yung pagpunta mo. Hindi aksidente na parang pinatatamaan ako. Walang aksidente yung ganun. Nagigets? Opportunity. Tingnan mo lang sa sarili mo. Kailangan ko ba talaga? Tama ba? Sabi ng iba, Chris, natatakot, nagdududa kasi ako. Baka hindi ako kumita. Yung duda po, normal po sa tao yun. Ang mahirap yung hindi ka nagdududa. Tama ba? Pag nagduda ka, normal nagdududa. Tama ba? Ang gagawin mo lang, yung duda mo, pagdudahan mo lang. Baka hindi ako kumita. Duda yon. O pagdudahan mo, paano kung kumita ako? Tama ba?